Ayan, magkano nga ba ang magpadala ng documents from Israel to Philippines? Yan ang isi-share ko sa inyo ngayon. Actually, eto na yung pangalawang beses ko na magpapadala ng documents. Nagpadala ako ng documents ko na pinakauna last 2023 or year 2022 yata. Year 2022 nagpadala ako ng documents. At ang halaga noon is nasa mga 100 shekels. Ngayon hindi ko alam sa year 2025 kung tumaas na ba. So tingin ko nasa 100 plus, pero sana wag naman umabot ng 200 shekels, 'di ba? Tapos dito na ako sa harapan ng post office nila. Dito pala, hindi pwedeng basta-basta ka lang pumunta. Kailangan magpa-appointment ka online. So, nakapagpa-appointment ako at ang nakuha kong schedule ay October 27, 2025 at 11:31 ng umaga. Kaya ngayon, nandito na ako sa harap. Antayin ko na lang ng konti tapos papasok na ako sa loob para kumuha ng number. Actually, eto lang pala yung ipapadala kong documents. Isang pirasong papel. May nakasulat dyan syempre. Ang kailangan lang kasi yung pirma ko. Kaya yun, ang mahal magpadala ng pirma sa Pilipinas. Ayun lang, share ko sa inyo mamaya ako magkano. Dito na ako sa entrance. So pasok na ako kasi magtatanong pa ako kung paano at saan kukuha ng number. This one, where can I get the number? I have a schedule. Appointment. Okay. Dito na ako sa loob. Ito na yung number ko. Waiting na lang na mag-appear sa screen. Done! Okay. I-share ko na sa inyo kung magkano. So, eto na. Tapos na ako. Na-send na. Na-process na. At eto na yung receipt ko. At ang binayaran ko ay tumataginting na 140 shekels ang pagsisend from Israel to Philippines. Ay, shucks! Nakalimutan ko palang itanong kung ilang araw ang itatagal. Wait lang, babalik ko ulit. So, 143 shekels. I-times sa 17, magkano yun? Ayoko na sanang i-multiply sa Philippine peso kasi 143 parang sounds mura, di ba? Pero nung minultiply ko na sa Philippine peso, 143 times 17, tumataginting na 2,431 pesos yung pagpapadala ng documents dyan sa Pilipinas ngayong October 2025. So, ang mahal, isang pirasong bond paper lang yun. Bye! Ayun lang guys, sinare ko lang. Bye for now!